Tawag po tayo para po sa pagkabagan. Nilubang ng karata sa 1 Corinthians 16 verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa bagay sa mga banal, ay gawin din naman ninyo, kaya yung gusto sa mga iglesia ng Galatia. Muli unang araw na sa lingkod, bawat sa sunyay magkakot na magsimpan, ayon sa kanyang iligimhawa, kung huwag lang gumawa ng mga bagay sa pagpanengko. Gamitin po natin ang page 68. Una ay kaapatestan sa ama po. When upon billows you are tempestuous. Ready? Sing. When upon the billows you are tempestuous, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Nagpupuling ang build up na lang. O Diyos sa mga napapiran sa lahat, kami po kami. Tapos puso papasalamat Panginoon sa lahat po ng biyaya at pagpapala na pinigil niyo po sa amin sa araw. Hingin Panginoon sa patuloy niyo po. Pagkarap sa amin na buhay at kalakasan hanggang sa mga oras ninyo Panginoon. Dalangin po namin ang mga sa napilan at pagpapagan mga buhay at pagkalit ito sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo at din sa pagpapaunlad ng bayan sa mga ito. Dalangin din po namin Panginoon na kami po ito upang makatulong sa ilang po namin kapatid, pinakailangan po sa mga potensyal at hindi sa mga gawain po namin Panginoon para po sa mga panatalaman. Dalangin din po na Panginoon sa mga susunod na araw, patuloy po kami ikatang, gabayan at ilayo sa mga kapamakan o anumang karamdaman na gawin po kami sa negosyo at trabaho, ipagkalagay po sa amin ang aming mga pangailangan na sapat sa aming pangpisikal na pangatawang Panginoon. Ngayon po ay dalangin po namin na ipagkalagay po sa amin na kapayapaan sa mga pangpisikal. Sa mga bagay po ano, hindi mo po masagipit ang mga labi, ay patuloy po namin ito sa mga kadalangin. Sa araw po ng mga Kristo Jesus, ang tagapagligtas, ngayon at pagkalan na. Para po sa ilang katanungan, baka po ay may katanungan kayo sa sermon ni Brother Puso. Wala po ba? Sa sermon po niya. Sige po, sa kanya muna. Kasi yung, Kaya nga po nilagay ako sa Bible study para daw po. kasi Brad, masama pala magsalita ng demonyo, di ba? Ano ba ang demonyo? Satanas? Ay kung pala sinabi mo sa kapwa mo, masama pala yun. Kasi demonyo ka. Ibig sabihin, satanas ka. Kaya, ibig sabihin ganun. Kaya masama pala magsalita mo. Huwag na natin sasabihin yung mga ganun mga kapatid. Paalala lang ni Brother po na yung salitang demonyo daw ay masamang gamitin upang ito ay ipatungkol natin sa isang tao.
tama din po naman. Kaya lang, siyempre, ang isang bagay bilang isang Kristiyano ay hindi tayo dapat kakitaan o pagmulan ng mga salita na kung saan ay mga kasakit sa ating kapwa at hindi lang po makasakit, magre-reflect sa atin bilang mga Kristiyano. Pati nga ina, minumura eh. Diba? Pero niya, masama Yan po yung mura na iya. Alam niyo na po yung kung ano yung mura gano'n. Ay, yun po ay dala ng kahinaan ng isang Kristiyano. Kung ano ang nakikita sa sanlibutan ay ginagawa, ina-practice, ngunit po ay hindi dapat. Kaya po tayo ay nag-aaralan dahil lagi natin pong pinapaalalahanan ang bawat isa na ang sanlibutan ay masama. Kung mahina yung pananampalataya, ikaw ay lumadaya. Kung kaya't patuloy at patuloy tayong nagpapaalala na kung saan ay mamuhay tayo ng ayon sa salita ng ating. Yung po namang katanungan sa Rapture, Great Tribulations, Sister Days, wala po. Kasi sabi niyo kanina, Diyos naman lang po nakakaalam. tama. Kaya wala po. Kasi ang tanong ko lang po sana, so joke lang po yan. Ang tanong ko lang po kasi, walang nasusulat ano po, ano itsura natin sa mga dadatnan ng Diyos na buhay. So wala pong nasusulat dyan, ano ano itsura natin. Hindi, may sinabi po dito na kung saan ay babaguhin tayo. Opo, yung Kung pagbabago. putol ang paa mo, ibabalik ka sa dati. Kung kinain ka ng whales, iluluwal ka ng ano po. Kasi babalik ka ng buo sa kanya. Although wala pong mga sinabi ako nakita so far pa sa aking pag-aaral na kailangan ay ano. Pero pag sinabi pong babaguhin tayo, kung paano niya po tayong dinala sa sanlibutan, gayon din po niya tayong haharapin ng may kabuuan. Kaya kung putol po yung paa niyo, ay mangarap na tayo. At paano yung mga yung mga inabuna, ibabalikan pa ba sila? Ibabalik sila ng Panginoon. Yung mga uso po natin, cremation, sunog, ibabalik po yun sa kung paano niya iniluwal ang. Kaya mas ang nanay po namin, kiniremate yan. Bubuhayin po yan sa kung saan ay haharap tayo ng buo, malinaw na nasusulat po. Babaguhin po tayo lahat. Kaya po yung isang pagtuturo yung po bang cremation at yung ating paglilibing. Magandang topic po yan sa susunod. Kasi yung iba po ayaw ng cremation. Yung iba ay ayaw na ng ililibing. Tatakot ako, inuuod ako. Yung iba ayaw na ng gano'n po. Ayoko din naman masunog, baka daw buhay pa siya. Pag-aralan po natin yan sa mga susunod na pagtitipon, kung kaya't huwag kayong liliban. Ang isang pagliban po ay ang kakulangan ng ating salita. O sige po si brother. Kasi sabi nga ng Panginoon, sa alabo ka nanggaling. Sa alabo din ko. Kaya ang Panginoon ang bahala sa atin. Alam ko yung kaluluwa na lang natin ang mabaliti. Na wala nang kamatayan. Hindi po tayo sa physical na ganito, no? Hindi na sa Naharap, no? Kasi ang pagkakalam natin pagka ikaw ay namata at kinuha, makakaramdam ka pa ng sakit, baka hindi po sa physical na kung tayo ay nandito. Ibang uri po ng kung saan tanging Panginoon lamang ang magpapatunay at maggagawa kung ano po yun. Pero yung spiritual po na kung saan, kasi hindi naman tayo makakapanig sa alapaap Papanig ka ba sa alapaap kung ikaw ay nasa physical? Ito po yung tinatawag siguro na spiritual. Pero buo ang iyong katawan. Marami po tayong mga katanungan sa ating mga puso, paglilinaw at iba pang mga pag-aaral. Kung mayroon po kayong nais na italakayin sa ating pagsamba,
bigyan niyo lamang po kami ng mensahe ito aming mapag-aralan kasama ng ilan nating mga tagapagtulong.